Hindi na nga mabilang pa ang mga bagyong tumama at nanalasa sa ating bansa simula pa noong Enero hanggang ngayong kasalukuyan. Sa buwan nga lang ng Nobyembre ay sunod-sunod ang pananalasa ng mga bagyo sa loob lamang ng isang linggo. Tuwing nagkakaroon ng kalamidad, unang naapektuhan ang mga magsasaka at mangingisda. Sa datos nga ng Agriculture Department, lumobo na sa 1 bilyong piso ang pinsala sa fishery sector. Gumawa na raw ng hakbang ang DA upang hindi magkulang sa supply ng isda na posibleng makaapekto sa presyuhan nito sa merkado lalo't nalalapit na ang holiday season. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, pinag-aaralan ngayon ang pag-aangkat ng karagdagang 8,000 metriko tonelada ng isda. Alam natin na ang laki nung naging problema ng nakalipas na sunod-sunod na bagyo. Magmula kay Christine, Leon, Marcen, Nika, Ophel, hanggang kay Pipito at talagang naapektuhan. Isa sa fishery na naapektuhan. Matagal na raw kasing hindi nakapaglayag ang mga mangingisda dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Bukod pa dyan ang ipinatupad na close fishing season ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Wala naman daw shortage sa isda ngunit nararamdaman ngayon ang mataas na presyo nito. Sa monitoring nga ng ahensya, umabot na sa 240 pesos hanggang 320 pesos ang kada kilo ng lokal na galunggong. 260 pesos kada kilo naman sa mackerel o alumahan at 150 pesos kada kilo naman sa tilapia at bangus. Una na rin kasing inaprobahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kamakailan ang pag-aangkat ng 30,000 metriko tonelada ng isda, kagaya na lamang ng galunggong, mackerel, bonito at moonfish. Yun nga yung intention natin na maging maayos yung presyo. Gusto lang natin ma-assure na hindi tayo maging problema later. Sa kabuuan, aabot na sa 38,000 metriko tonelada ng isda ang aangkatin na kailangan paratingin sa bansa hanggang sa katapusan ng Disyembre ng taon. Paglilinaw naman ng opisyal, mababa lamang ang nasabing halaga ng aangkating isda kumpara noong nakarang taon na umabot sa 60,000 metriko tonelada. Sa usapin naman ng gulay ay aminado ang Department of Agriculture na maituturing na pinakamalala ang pinsalang inabot dahil sa sunod-sunod na mga bagyo. Isa sa epekto nito ay mataas na presyo ng mga gulay, Baguio at Tagalog sa mga pamilihan. Kaya naman ipinag-utos si Secretary Laurel sa Bureau of Plant of Industry ang paglalabas ng rekomendasyon kung kinakailangan na rin ba ang pag-aangkat ng mga gulay. Pero prioridad muna daw ng DA na alamin kung maaari bang makakuha ng ibang supply ng gulay sa mga rehiyon na hindi naapektuhan ng bagyo. I-check yung sources sa ibang region. Mindanao, of course, Bukidnon, dito sa Region 12. Yan yung mga alternative sources natin. Sa Visayas, of course, in Cebu, meron din yan. Hindi man masabi ngayon ng Agriculture Department kung may kakulangan ba sa supply ng gulay, ngunit kailangan paghandaan daw ito dahil sa tindi ng epekto ng sunod-sunod na mga bagyo. Grabe yung dami. Historical na kakaiba itong mga nangyari ngayon. Extraordinary circumstances. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMRI News.